mura po akong inahan kay maayo man kay itong inyong nanay oy. Nganong kamo maayo pod. Di na ko kalimtan ang inyong nanay na ay mga social gathering nga ambot ko to si nanay nga simple kaya mo ang game ba akong premyo gamay ra gud magdula na mig fraction group yourselves by two di ko siya gustong ma-out hala nakita na ko ang mga bras ang mababae ng gawas naman naunsa niya gamay ra mag-premyo ato si nanay inspirasyon na mo to o di ko ka limot po sa inyong tatay nga paglubong sa akong amahan sab sa Mako inyong tatay to adidto akong tatay kay mga veterano man mga sundalo man nagpilo-pilo og flag nya gipasa sa imong tatay yan sa dugan nya gihatag ang bandera sa amoa Lombiso sisters Lombiso family I know you were converted to the truth in 1971 during the crusade of Pastor Clemencio Rosco. Am I right? O salamat sab sa Susan sa pag-introduce sa ako. Karon igsoon sa di pa ko muhatag og mensahe na alam ko'y testimony. Head elder ko karon sa Mako Church. O no na imo imbitar nako ayaw lang yun ng first Sabbath kay na ako sa Mako ako speaker ana ako'y mag-preside sa among church board meeting. Siyempre as elder galantaw ko sa among mga membro ug lantaw-lantaw ako dito na ido ka buktigulang nay taga-asa man mo nay taga-asa man mo nay ingon siya dinhi naman mi sa Mako nya anong nakasimban man mo dinhi naminaw miss hawali ni Pastor Villaver sa radyo. Pastor Villaver, I salute to your ministry. Ipadayon, you have no reasons to be discouraged. Ani aday mo diri, o sige. Ang problema lang po adto Pastor Villaver, kay murag na sila sa charismatic movement gani. O ako'y muwali kada puntos na ko, praise God, amen, amen, amen. Tindog-tindog, di, nagbana ang amo ang simbahan. Pero maayo kay siya kinaiya, tigulang na. Nya ingon ko ato ang iglesia kinalan og bangko. Ingon siya, na ako'y kahoy pastor, nga akong idunit, gipang putol nako. Ingon ko sa mga kahoya, mangga. Ayog mangga. Ayaw na lang ng mangga. Kay balodyo ko ang mangga nga kahoy, himuon ni mong bangko, dali siyang magabok. Pero, tingin sa paglaom is making our evangelism, it is helping our organization. Kay muwali man Pastor Villaver nga look for 70 Adventist Church nga duol sa inyo. Nya na po ko'y balita very soon usapod sa mga independent ministry sa Amerika muanha sa Anibungan Mako. Kay maghimo sila crusade. Walay gasto ang Northern Davao Mission, ilatanan kidato maning Fit for Today, usapon na siya sa mga independent ministry nga nagatabang sa atong organisasyon. Amen? So, magtinabangay ta tungod kay ang buhat sa Dios dako pa kayo. Maigsoon atong topic, enlighten and strong. Once ang tao ma-enlighten, makasabot pag-ayo sa iyang kahimtang, sa iyang baruganan, kanang tawhana, lig-on yun na. Kanang mga tao nga na-enlighten tungkol sa ilang knowledge, sa ilang discovery, mubarug yun na igsoon, lig-on yun na siya. Karon, buntaga igsoon, I will try nga, kining word enlighten, mahimong imperative word, nga I will enlighten you. Enlighten everyone aron, nga kitang tanan, may mong lig-on sa atong pagtuo. Okay, pasalamat ko nga haiti kayo ang ato ang mga equipment karon. Salamat sab sa gwapo nga microphone sa sound system na to nga inyo kong mabatian pag-ayo, no? Kinsay dili makabati sa kuha pag sulti lang mo. Ha? Okay. So, karong panahon na igsoon ang ato ang topic mao ni
time of the end. You should be enlightened about this. You should be enlightened about our time. And we should be enlightened about our church. Okay? So good na ta? O nalipay ko nga, you are time conscious. Nga, I have enough time. No? So, pero bisag, taas ang akong panahon mga igsoon, dili kayo ko magwali o taas tungod kay nakadungog man ko nga nag-ingon nga nag-ingon nga ang pastor nga mawali og taas tigulang na. So, di lang ko magtinigulang karon. Okay? So, good na ta? Time of the end. Gi-adjust pa sa atong technician ang ato nga mga slides. Okay, na naman di ay. Nagpaabot ko diri, wala man di ay. The time of the end. Ang time of the end, ingon ana ang iyang direksyon. Horizontal. Ang end of time, vertical. Ang time of the end, dunay sinugdan o mutapos siya sa the end of time. The end of time. Okay? Ang gibasa ganiha ni Brother Toto Alimis nga bersikulo, makita nato sa Daniel 12:4. Okay? Next slide. Tanaw na ko karon, maghimo ko og examination. Kung ang inyong mata maayo pa ba? You read this verse for me. Ready, go. Salamat. Ang inyong grado sa oral English, 89. Wa ka butog 90. Kining Bible nga akong gikuhaan, CSB, Christian Standard Bible. Usa ka moderno nga Bible ang iyang English modern na siya. So dunay kausaban lahi sa King James Version. Ang King James Version nagaingon mga igsoon. Ang King James Version nagaingon dito, Daniel keep the word, seal the book until the time of the end. Many will run to and fro, and knowledge will increase. There is a Christian Bible, Christian Standard Bible. Many will roam around. Kanang roam, magsuroy-suroy. Onya, knowledge will increase. Iksoon, dinhi ang term nga time of the end. Sa panahon ni Daniel, sa iyahang panahon, nasulat niya ang iyang libro, wala niya gipabasa. Wala gipabasa sa mga tao kay dili masabtan because all of these are coming events. Dili masabtan. So, ingon diri, silyado. Sana sa Binisaya, ha? Takpi. Takpi ang basahon. Dili basahon. Ablihan lang ni igsoon kung moabot na ang time of the end, ang panahon sa katapusan, o gonya daghan ang magsuroy-suroy o ang kaalam mouswag. Okay? Next. Okay? Next, dai. Kani ang end of time. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness to all nations, and then shall the end come. Mao ni ang gitawag og vertical ang iyahang direksyon. Moabot ang katapusan. Naikanta, "Oh, the master is, no more traffic in the streets. The king is coming, the king is coming." Giconsider ng pagbalik ni Kristo
nga the end of the world, the end of time, the end of our activities in this world. Gitawag the end of time. No more traffics in the street. In the courtroom, no debate. Wala na yung maghusay sa korte because the king is coming. And that is the end of time. Pero ang time of the end, nagsugod na. Padayon ta? Sige. Padayon ta? The end shall come. Okay? Karon, next slide. Sa Daniel, ang libro niya, takpan, sirhan. But look, nawala man. Na ako'y i-request nga tigbasa kanang kasi atong ma-recommend karon nga mao itigbasa para magkapahulay-hulay po ko. Kinsay ma-request na to? Pwedeng dalaga, pwedeng ulitaw, pwedeng minyo, pwedeng byuda. Basta kay may mo basa. Kinsay ma-recommend na to nga tigbasa? Adali, ma'am. Okay. Taga-mic si ma'am. Taga-igmic ang lain. Okay? Read that for me, ma'am. Verse 8. Okay? Testing. Wala man. Okay na. Dire ka na. Revelation 10:8. Then the voice that I heard from the heaven spoke to me again, saying, Go take the scroll that is open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land. Ma'am, lingkod sa ma'am ha. Thank you. Sa pinayag igsoon, ang libro ablihan. Go take the scroll that is open. Sa Daniel, takpan. Anya, verse 9, ma'am, padayon. Insakto na to. So I went to the angel and told him to give me the little scroll. And he said to me, Take it and eat. It will be bitter to your stomach, but sweet as honey in your mouth. Okay, thank you. Dihala ka mo ha? Ay gawa, ma'am. Igsoon ang pananaw ni San Juan nga kining libro karon nga open katuuna ang Bible gakatag-katag i-scroll na siya. Kini scroll ni Isaias, scroll ni Jeremiah, kani karon ang scroll sa Daniel giablihan na. Og iyang gikaon sa iyang baba palang igsuon tamis man apan pag-abot dito sa iyang tiyan ning pait man. Mga igsuon, og moadto ka sa ubang denomination and let them interpret this prophecy, they will be unable to interpret because it is only can be interpreted only by the Seventh-day Adventist Church because of our gift of prophecy. So ato ning hubaron, unsa maning tamis sa baba, unya pait sa imong tiyan. Next slide. So I took the little scroll, okay, padayon. Balik naman ni siya. Karon, aron nga mahubad ni siya igsuon, ato ning tanawon. Giapil diri igsuon ang 1,260 years
O kini nga Bible nga gikuhaan nako, the New American Bible, which is a Catholic Bible. Dito sa King James, ang gibutang dito, times, and dividing of time. Pero sa the New American Bible, nag-ingon diri, he shall speak against the Most High and oppress the holy ones of the Most High, thinking to change the feast days and the law. This shall be handed over to him for a year, 2 years, and a half year. Ang mga theologian, mga igsoon nga mga Hudiyo, nagagamit o gitawag og symbolic calendar aron sa paghubad sa tagna. Wala sila mo gamit og Roman calendar, Jewish calendar. Kining symbolic calendar mao ning kalendaryo nga every month dunay 30 days. So pila ka bulan ang isa ka tuig? 12 times 30 pila? 1,260 years. Okay? Next. Now, mao na ni siya. 1 year is 360. Ang 1 year is 360 years. Dili 1,260 years. Kay 30 days man kada bulan times 12 ang total 360. Ang 2 years 720. Ang one half year kung sa King James pa gitawag kini og dividing time 180. Imong gi total igsuon 1,260 years. Wadto ta sa Revelation nga gisulat ni Juan. Ang gibutang dito sa Juan kadtong ikaduhang mananap nga murag karniro apan kumusulti mura og dragon. Ang mananap dito katong unang mananap ang katong murag dragon mura to mao to ang Amerika. Ang first beast 42 months times 30, 1,260 years. Hinumdumi nga si Daniel o si Juan wala magkita personal. Naay gap, si Daniel ang naguna 600 years after diya pa natao si Juan. Ang ilang Biblia, ang ilang sinulat igsuon kung sa hinilonggo pa nagakasinanto. Ang Biblia wala nagakontradict. Pero, igsoon, tukanan ta mo daan ha, ang atong Bible naalay 66 books, di ba? Whereas ang Catholic Bible, pila ka libro ilaha? Ha? 72. Nganong wala man giapil ang 6 books sa mga Protestants o sa mga Hudiyo nga mahimong Bible, kabahin sa Bible. Ngano atong Bible 66 books. Kay kining 66 books, 6 books gitawag kini og apocryphal books og naa diha sa Maccabeos igsuon ang prayer for the dead. Mauna nga sa Catholic igsuon naa sila'y pag-ampo sa patay because that is supported by Maccabeos. Wala giapil na sa Protestante kay kung iapil na makasinumpaki ang Biblia. Ang Ecclesiastes nagaingon nga ang tao inikamatay, ang iyahang espiritu mabalik sa langit, ang iyahang lawas mabalik sa abog, whereas sa Maccabeos ang espiritu magsuroy-suroy, mangalag. Ang patay pwede pang mangalag. Labi na ni adtong iyang gipang utangan nga wala niya bayari. Mangalag daw na siya. Pero sa ato igsuon, we don't believe in that. Tungod kay apocryphal books na wala giapil kay nakitaan nga walay kamatuuran ang gisulti niini. So ang ato igsuon 66 books nga nahimong Bible nga wala makasinumpake ang ilang sinulat
ang sinulat ni Daniel, ang sinulat ni Juan, nagakauyon o wala magkasumpaki. Padayon ta. Nganong gi dala nako ni siya tungod kay apil ni siya sa paghubad ni atong little book. So 538 AD, Dark Ages. Ang 1,260 years, nagsugod 538 AD, 1798 na human. Pasig mo ingon ang ubang mga pundok, kamong mga Adventist, pataka-taka lang mo, anong nagsugod man kadiha? Tungod kay ang papal supremacy nagsugod sa 538 AD. Pero igsoon, hapit masipyat ang tagna. Kaysa 533 AD, si Justinian ang emperador sa Roma. O iyang giingnan si Pope Vigilius, nga mao'y Santo Papa sa Roma, ikaw na diha ang mag-manage sa panggoberno. Ikaw na ang commander sa mga army. That was in the year 533. Nganong kasugod man tag 538? Tungod kay ang presence sa Vandals, Anglo-Saxon, Visigoths, katong tulo ka mga barbaric tribes nga nagpabilin, naa pa. So, gipadala ni Justinian ang iyang able minister, ang iyang general, nga gipaabog kadtong tulo ka mga tribo nga mga barbarians. Sa diha nga na-clear na ang Roma, igsuon, wala na yung mga barbarians, didto na nahimong epektibo ang sulat ni Justinian nga si Pope Vigilius, mauna gawas nga siya religious leader at the same time commander sa mga army. O nagsugod ang supremacy sa Santo Papa. Religious leader at the same time usa ka commander sa army, mga kaigsuonan. So, nganong natapos po rin siya sa 1798? Kaya sa 1798, si Pope Pius number 6, ang Santo Papa, mingsukol man si Napoleon Bonaparte, nga taga France. O gitawag niya ang General Berthier, sulunga ang Santo Papa. Og naayang mga army, sukol mo. O niya, og mahimo, kung madakpan ninyong buhi, ayaw lagpatya, pero musukol patyon. Napildi ang Vatican niya ng panahon na, nadakpan si Pope Pius number 6, o gipriso, under the command of Napoleon Bonaparte, o ditong panahon na, naputol ang supremacy, ang pagka-hold sa Roman Catholic Church. But what happened within 1,260 years? Og onya igsoon, how unfortunate nga the discovery of the Philippines was within 1,260 years. Gikonsider kini og Dark Ages, kay ang Santo Papa may pagbulotan, may pagbuot unsa mga libro ang basahon. Limitado ang kaalam sa mga tao. Gani niya ng panahon na igsuon, ilang gi-excommunicate si Galileo nga nag-imbento ni ining teleskopyo, kay ang Roman Catholic Church nag-ingon, ang adlaw mo ay nagalibot sa atong kalibutan. Ingon si Galileo, no!
ang atong kalibutan mo ay galibot sa adlaw. Tungod lang ni ana, gi-excommunicate si Galileo. Nga naman, because the time was dark ages. Dili man ingani-ngit-ngit ang kalibutan, limitado ang kaalam sa mga tao. Ang gituhuan lang sa mga tao ang dogma, spoken words of the Pope, nga gipang sulat maunay order. Mao manggani nga nianang panahon na pagdiskubre sa Pilipinas. Kano saan nadiskubrihan ang Pilipinas? March 16. Wa mo naminaw sa awit ni Yoyoy Villame? On March 16, 15, 21, Philippines was discovered by Magellan. Nadiskubrihan ang Pilipinas during Dark Ages. Ang relihiyon nga gidala ni Magellan, kangit-ngit, tradisyon, o pila ka tuig nga ang mga Espanyol ni sa ato dinhi igsoon. Ang mga Pilipino wala kaayoy kaalam. Dark Ages. Ang mahutangan ko sa inyo ha, asa napit ang Limasawa Island be? Asa napit? May bulo mo wala? Asa napit ang Limasawa Island? Nga gihimo ang unang misa? Ha? Nasa Liti. Nasa Liti ang Limasawa Island. Dito ang unang misa, onya, ang chaplain ni Magellan, si Father Pedro Valderrama. O ilang i-Christianize ang Limasawa Island nga naay nagpuyo dito nga mga nitibo. Di man muduol. Ingon ang pare, dali na mo kay magmisa na ta. Di man muduol ang mga nitibo dito. Basaha ang history book ni Gregorio Saide, Philippine historian. How Philippines was colonized by sword and by cross. Pinagi cross, ingon ni Father Valderrama, dool na mo, kaya magmisa na ta. Cross ang gigamit, wala ning dool, pero sa pag-ibot ng espada, di mo mo dool? Dool sila. After the Mass, kung si Yoyoy pa, and that was the beginning of Catholic life. So, pila ka mga tuig na ata sa kangit-ngit. Apan, pagkahuman sa Dark Ages, pagka 1798, mga igsoon, ang tanan muraog ka ng nalipay kayo, nga naay kagawasan, bisang unsang mga libro, gipang basa, gipang ukban, nga wala maukbi panahon sa Dark Ages. Tungod niya na mga igsoon, 1798, human ana, 1843 na, 1844, what happened? What happened? Si William Miller, nga usa ka Baptist minister, ang iyang pundok gitawag og the Great Advent Movement. Nagtuo sa second coming of Christ na pagpipitsa October 22, 1844, si Kristo muanhin na. Mga igsoon, during the time, ang the Great Advent Movement members ning abot og more or less 150,000 people coming from different denomination, Baptist, Methodist. Hala, si William Miller mao ang ilang leader. Daghang ayaw og mga pastor nila nga nagwali tibok Amerika. Christ is coming soon. October 22, 1844. Ang ilang mga pastor nga nagawali igsoon moadto sa usa ka community na ay plaza unya wali pag humagwali, those who want to prepare for the second coming of Christ, we will have baptism. Where is the river? Adto dito, bautismo. Halto dito sa pikas na po pag humagbautismo, tulad po sa laing village.
Wali na po dito, Christ is coming soon. October 22, 1844. Gidawat sa mga tao ang maong mensahe. The book was open. Sa 1843, 1844, Daniel 8:14, mao ang main topic. Nga human sa 2,300 ka mga adlaw, ang tabernakulo pagalimpyuhan. This is the coming of Christ, pagtapos niini. Ogo niya ang katapusan sa paglimpyo niini mao ang pitsa nga 1844 hangtod gipitsahan og October 22 kay natunong sa Day of Atonement sa kalendaryo sa mga Hudiyo. Tukma pod. Kisabay di makatuo ni ana. Now, ning abot igsuon ang October 21. October 21, ang pag-recall nato sa adlaw, ang October 22, magsugod pagsalop sa adlaw. Si Joseph Bates, niya ng panahona na ni hapon, o nag-ingon na siya, the next apple, ang iyang gikaon apple, the next apple will be in heaven. This will be my last apple here on earth. O ang mga Advent movement believers, bisang asa nga mga estado, na sila sa open field. Galantaw kanunay sa langit, kanos amo balik si Ginoong Hesus. So, ang mga membro sa mga The Advent Movement believers nag-announce na, karong gabi, katong dunay tindahan, kining paninda nako, inyo na ni, i-announce dito sa mga kasilingan. Karon igsuon og naay mga tindahan nga ipanghatag ang baligya unsa may inyong kaon. Tubag mo. Ha? Unsay kaon mo, sister? Fruit? O fruit si mo maayo kay healthy conscious ka. Dili mo magkuha kan goods. Tinapa? Di mo magkuha og corn beef? Ha? Basta mo na. October 21, nilampas na salop ng adlaw, gabi na. Naana sa open fields ang mga The Advent Movement believers. Sila biyang daghana nila. Naa si Hiram Edson nga dato nga taas, dako kayo og farm. Alas 7, alas 8, alas 9, gabi na kayo, alas 10, alas 11, alas 12. Ang mga Advent Movement believers igsoon, nagampo nga naghilak. Balik na! In SDA history, gitawag ka midnight cry. Kung sa'yo tawag ka na, midnight cry, paghilak sa tungang gabi. Alaw na! Alas 2, alas 3, alas 4, hayag man, alas 5, alas 6, wa man ning balik si Ginoong Hesus. December 22, 1844, according to his day history, became the day of greatest appointment. Greatest disappointment. Unsay greatest disappointment? Kanang na balo ka kanang ang imong gipaabot wala ning abot. O ang imong gituhuan nga mobalik si Kristo October 22, 1844, dili na tinuod. Niadtong panahon na igsoon, kadlawon pa lang sa October 22, 1844, naanay nagbagulbol, dili ni tinuod. Giilat lang tanin. So kadron kanang Bible, dili ta mutuo ana. Kanang Daniel, kanang tagnas Daniel, dili ta mutuo ana. Perting paita sa ilahang gibati. Pero kini si Hiram Edson, pagkaugma, gusto man nga magdasig sa
sa mga kaigsuunan, ning agi siya sa iyang kamaisan, wala ning agi sa karsada, kay basig inon, hoy, asa na inyong Kristo, wa man nagining balik. Dito siya ning agi sa kamaisan. And there, dito sa kamaisan, mga udto na, ning hangad siya sa langit, nakita niya ang picture nga si Kristo tua di ay sa sanktuaryo sa langit, sa labing balaang dapit sa sanktuaryo sa langit. Di ay igsoon, ang October 22, 1844 is the beginning of investigative judgment. Si Kristo ning sulod sa sanktuaryo sa langit. O dili di ang pagbalik ni Kristo. It's only a part of the time of the end. Nga Daniel, ablihan ang libro hangtod sa panahon sa katapusan. Tiyaw mo na? Okay? Slide. So, 1843, 1844, ang libro sa Daniel ning sikat na ablihan. Ang nagtuon ani si William Miller. Now, human sa 1844 mga igsuon, what happened in 1855? Ingon nga daghan ang mudalagan dito og unya knowledge will increase ang kaalam mo uswag. What happened in 1855? Forward ta. Forward ta. Sige pa, forward pagkamay. Okay. Ang kauna-unahang salakyanan, giimbento ni Rudolf Diesel, mistiso ning tawhana, ma'am. French, German. Pero nailhan yun siya nga German. Ang iyang ngalan, Rudolf Diesel, with his first diesel engine and patent. Unang salakyanan nga naimbento mao ni, nga nailigid. Gikan sa 1855 paingon sa mga ning aging katuigan, ang mga katao ang pinakakusog nilang salakyanan kabayo. Mao na nga pag-imbento sa mga makina, ang power sa makina gibase sa HP. Unsay meaning anang HP? Wa mo kibalo, HP? Horsepower. Kay balo ko sa horsepower ni anang makina sa pambot nga ginagamit sa ilang pagpanagat kay nakaadto man kog tiban bandong una. 10 horsepower. Sa to pa ang power aning makinaha, murag na pulo ka kabayo. Na 12 horsepower. Bosa igsoon ang kaalam ning uswag, sumala ni Daniel, ang libro ablihan, unya basahon, unya katong giingon ganyan, hapit ko malimot na, katong giingon nga, tam-i sa baba, unya pae sa imong tiyan, sa giwali, ang second coming of Christ on October 22, 1844, gidawat sa mga tao, tam-is kayo ang pagdawat. Apan pag sa diha nga wala na ning balik si Kristo, naulaw sila, perting paita. Kadtong gamay nga libro, nga ning abot sa ilang tiyan, mauto ang tagna sa Daniel, ning pait. Maigsoon, I could only say that this prophecy, nga kanang little book, gamayng libro, nga tami sa baba, pa sa tiyan, could only be interpreted by the Seventh-day Adventist. Amen? Kamong gikan sa ubang mga relihiyon, nakabnungog mo sa inyong pastor nga nagwali, ana? Kinsa tong gikan sa ubang tinhuan. Kay ako baya, naka-Bible study ko sa usa sa mga anak sa, I will not mention the name, prominent family. Pag-abot na mo anang tagna sa Daniel nga mga mananap,
Ingon siya, Pastor, could I consult our priest, among mga pare, na may among seminary diha mo adto ko sa pinakatilo dyan yun nila. Pagkita na po namo, unsay balita, ay wala man sila pastor, mag-research pa daw sila ana. Wala sila kibaluan eh. Mag-research pa lang sila. So kining enlightenment nga atong nga dawat igsuon, naataani because of the enlightenment of the spirit of prophecy. O magpasalamat ta nga we are Seventh-day Adventists nga walay kangit-ngit sa ato ang pagtulunan. Amen. Okay. Now, what happened? Again, 1855 na siya ang unang salakyanan nga giimbento. Atras na to gamay. Balik na. Okay. Asa kanina lang. What happened in the year 1915? Nakaila mo ani? Magsuon sila nga nag-imbento sa unang eroplano. Kay ang tagna, knowledge shall increase. Kini nga magsuon pantay-pantay, si Orville, kining naapay buhok, no? Kini si Wilbur, upaw-upaw na. So, kag mo mga upaw-upaw na, kaliwat mo ni Wilbur. Kaming dili upaw-upaw kang Orville. Unang eroplano gipalupad 1915. Kay ang tagna, knowledge will increase. O ang ilang eroplano nga giimbento, gimodify, naanatay mga jet plane karon. Kamo na kasakay eroplano, pila man ka oras ang Davao, Manila. Kisa na kasakay eroplano diri? Pila ka oras? 1 hour and 45 minutes? Kadtong wala kasakay eroplano, pagsulti mo daan, kay ako'y magpasakay ninyo. Pinakakusog nga salakyanan karon ang eroplano kung magbiyahe ka. Di man ko manghambog, nakaadto ko Canada, Manila, Beijing, China, 4 ka oras. Pag abot na mo sa Beijing, China, nag-ilis mig eroplano, dako na kayong eroplano. Kay gikan sa Beijing, China, paingon sa Vancouver, Canada, napulo ka oras. Naara ka maglingkod. Nakatabang pa dyan ko babae nga cramps kanang na kuan bikugan. Yung ko, ma'am, akong in English kay Englishman. Ma'am, could you sit down, lie down? Nya akong pilo-pilo ning iyahang kumangko sa iyang tiil. Naulian ba ya? Pero kita ka mga kaigsuunan, pag landing sa eroplano, mga pasahero manaog, naanapoy mga pasahirong manakay. Nga naman, many will run to and fro. Many will roam around. Panahon rong nga mga daghang kayong turista, kadaghan. Diri sa atua sa Pilipinas na ay Boracay. Kinsa may nakaadto yung Boracay? Ha? Nakaadto ko. Warning lang ko. Ug wa mo'y kwarta, ayaw na lang mo kadto. Sa hotel nga among dayunan, ang among kaon buffet. Every meal, ma'am, 900 pesos. Pamahaw, 900. Paniudto, 900. Panihapon, 900. Total, pila? 2,700 kada adlaw. Maayo gani, kay akong kauban ang akong kumpare, ang ugangan sa akong anak, ang igsuon sa akong kumpare, manager sa restaurant. Nakatunga-tunga mi, 50% discount, kada kaon na mo, 450 na lang. Dako gamay. Dako gihapon, mauna, ugo mi kwarta, ay nalang ato Boracay. May gani, kay ning adto ko dito, gilibre na mi, tanan.
sa akong anak. Pero ingon ko, Boracay, ug wa kay kwarta, mingaw kayo. Pero daghan gyapon kay mga tao. Ngano man kay ang tagna, many will roam around. Because knowledge has increased, ang pag-travel sa yun radyo kaayo. Okay. So, padayon ta, mga kaigsunan. Gi-imbento ni ining mga magsuon. Ang unang eroplano, 1915. By the way, ang pagsugod yun sa time of the end, 1798. Sige na o, padayon hangtod karon. Okay, padayon ta. Karon, ni ana na igsuon ang iglesia. Kaya balog ito igsuon nga ang ikapitong iglesia, Laodicea, which is the Seventh-day Adventist. Nga nagsugod sa 1844. Di na nataan ni muskot aning nangagi kay taas ng panahon. Ang pangutana, why do we trace back our beginning in 1844 when in fact, ang Seventh-day Adventist nga pangalan was adopted in the year 1861. And in 1863, na rehistro ang General Conference of the Seventh-day Adventist. Nganong gasugod man tag 1844? Kaya bala mo wala. Pagparang kamo, kay parang madali ta, ako na yung explain. Kabalo mo wala? Ha? Wala? Gusto mong masayod? Okay. Maayo kay mo prangka mo. Igsoon, ning sugod tag 1844, kaya ang atong upat ka original nga doktrina sa Seventh-day Adventist Church nagsugod in 1844. Og nagsugod sa letter S. First S, second coming. Ato na nga master nga doktrina, second coming of Christ. In March 1844, Frederick Wheeler nga usa ka magwawali ni William Miller. Nagwali siya adlong Domingo. Ang topic niya, the Ten Commandments of God. Kinalan nga atong tumanon. Pag human niya gwali, na ay gikan sa England nga Baptist, Rachel Oates Preston, nga usa ka Seventh-day Baptist. Yung siya, Pastor, why do we worship on Sunday when your topic is about the Ten Commandments and the fourth commandment is about Sabbath day? Dito si Frederick Wheeler nagdawat sa Sabbath doctrine. Pero dili pa gyud tibuok ang ning dawat kay niya nang panahon na dalaga pa si Ellen Harmon, Methodist, gikan siya Methodist, dalaga pa siya, Sunday keeper pa siya. Pag minyo niya kang James White sa 1846, dito pa nahimong Sabbath keeper si Ellen G. White. So, igsoon, Sabbath doctrine na-adopt somewhere in March 1844. Then, duha na ka-is. Second coming, Sabbath. October 22, 1844, the discovery of sanctuary doctrine or investigative judgment. Tulo na. Second coming, unsa ni kadua? Sabat, ikatulo, sanctuary. Letter S gihapon. Og unya somewhere in December, ang first vision ni Ellen Harmon, dalaga pa, di pa siya white, nadawat niya. That is spirit of prophecy. Nga maoy na nagsangkap sa Adventist Church nga makahubad sa mga tagna nga laglom kaayo sa balaang kasulatan. So igsoon,
Unsay sulti ni Mrs. White karon sa atong panahon. Nagsugod sa 1844 ang Seventh Adventist Church. Ang atong panahon karon unsa naman? Next slide. Unsay sulting Mrs. White? First, Selected Messages, Volume 1, page 90. We are living in the last days of this earth's history. Katapusang panahon na takaron. Sa libro pa ni, last chapter. Wala na next chapter, atuan na ning panahon, mga igsoon. Okay. So, kay niya takaron sa katapusan panahon, what is my counsel as a pastor? As your pastor. Okay. Next slide. Unsay meaning aning Pastor Jokas? Si Governor Jose Caballero, gitawag nila Jocab. Joe Caballero. Ako kay Joe Castro Mayorman, Jokas. That is my short name. Taas man ako ang apelido, Pastor Castro Mayor. Ayun na pagtaas-taas, Pastor Jokas. Ano lang, kay balon ako. Unsay ako ang kuanan? Ma'am, pakibasa daw, ma'am. Okay. Plan as if the Lord never comes, but live as if the Lord comes tomorrow. Mga igsoon, wala gyud ta makahibalo kung kano sa ang exact nga panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nagapaabot ta. So, pag kinabuhi, pagplano, mamurag ang Diyos, dili mo, ang Ginoo dili mo, balik. Kamong mga ulitaw, anda no, pagminyo na mo. Mga dalaga, pagminyo na mo kung samtang wala pa'y gira. Unya, og naatay mga uma, pagtanom. Na ako'y uma, gamayng uma, dili na ako sa akong anak sa New Bohol. Unya, nangayo ko kang Pastor Arbias o kanang lubi nga, duha pa lang ka tuig magbunga na. Nagtanom ko dito, uy, buhi man. Dili tayo nga, kaya nagapaabot tayo, wala na lang tayo buhaton. Plan as if the Lord never comes. But, live. Unsa? But live as if the Lord comes tomorrow. At so, ato pa ang pagkinabuhi na to. Okay, next slide. Unsa atong himuon? Aron nga, mudali ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ma'am, basa. It is the privilege of every Christian not only to look for, but hasten the coming of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:12. Mga igsoon, o gusto kita nga dali na mubalik sa Ginoong Hesus sa himuon na to, we can hasten the coming of our Lord Jesus Christ. It is not only our privilege to look for, but hasten the coming. Mapadali dahil na to. I believe, radio ministry, TV ministry, preaching the gospel is hastening the coming of Christ. Amen? Continue to support our radio ministry. Ako igsoon, mahay-mahay ko ba? Ikaw pangita o kanang radyo sa kanang kotse na ko kung mag-drive ko. Pangita na ko ang Hope Radio nga 106. Wa man makita. Pag-abot sa 99.3, na may LCM. Kusog pag ang signal, gikan sa tagong, paingon og mako, usay, doon ay panahon, wapog signal. Bati kayo dito ang LCM. Continue to support 99.3. Amen. Hilo, hindi mo kayo mag-amin. Uy, hindi tayo mahumanan ni Ron. Okay, next slide. Kano sa mo balik sa Ginoong Hesus?
Ma'am, basa. Kaya muli ko. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. you. Colossians 69. Christ Object Lesson, page 69. Okay. Igsoon, naigingon diri, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. As his own. Muani si Kristo igsoon. Kung ang kinaya ni Kristo, makita na sugod sa atong taliwala. Magbaha ang gugma. Magmapailupon, magpainantuson. Mga igsoon, grabe. Ang atong iglesia, gamay patag membro, mag-away pa. Unsay giawayan, ang duha katigulang, wala magpuyon sa design sa ang saning sinaw-sinaw nga kanang salog. Tiles! Naglalis ang duha ka church elder kung unsa ang design sa tiles nga gamiton sa simbahan. Sa ilang pag-away, igsoon, nagugot. Ingon to ko sa, kanang imong tiles nga design, mura man nagpangminteryo. O kanang imong hapon, mura binukid. Wala pa yun ang kinaiya sa Diyos. Wala pa yun ang kinaiya ni Kristo mapadayag sa atong kinabuhi. Pero kung ang atong mga kinaiya nagapadayag na sa kinaiya ni Kristo, the message of the gospel will become powerful and many will be convinced. Then Christ will come to claim His people. Amen? Bosa mga igsoon. Karon, malayo naman. Next slide. Satan's work of ruin is forever ended. For 6,000 years he has wrought his will, filling the earth with woe and causing grief throughout the universe. Great controversy. Jesse 673. Great controversy. Great controversy 673. Niining kalibutan na igsoon ang yawa, gitagalan lang ko 6,000 years. Great controversy. Pila namang katuig ang atong kalibutan karon. Atong kwentahon. O sige, next slide. Napagdaig. Okay. Kani. Ang Seventh-day Adventist, apil ang mga protestante, nagatuo nga ang atong kalibutan nagsugod 4004 BC. According to James Asser Chronology. Ang mga saksi ni Jehova nagatuo nga nagsugod ang kalibutan 4034 BC. So sa mga saksi ni Jehova, niadtong 1975, ang kalibutan 6,000 years na. Kita mga igsoon, tuo man ta sa 4004 BC, ang ika 6,000 years niadtong 1996. Christ did not come. How come? O karon 2026 na lang, si Kristo wala lang gihapon. Pero wala man gyud giingon nga round off. 6,026 years ang atong kalibutan. Naara gihapon sa 6,000 years ang round off ni ana. Og kanus aman igsuon ang end of time? We do not know. Duol na ba? Happy? Hapit na? Morning, i-enlighten ta mo tanan ni ini mga igsuon. Sa dili pa mo balik si Ginoong Hesus, there will be sandilo. Magsugod sa Amerika. Gitawag og national sandilo. Then, after that, it will become international sandilo. Apektado na ta. And the only country nga maghimo ni ini, kanang ikaduhang manap nga pintas pedayag 13, nakatong murag karniro, apan musulti, mura og dragon. And that is America. Karong panahona, America is not in the position to implement Sandilo. Why? Naapay musukol.
Iran musukol sa Amerika. Russia musukol panig Amerika. Unsay gihimo ron sa Amerika? Ginapakita sa Amerika ang iyang pagka-powerful. Ang nganom gyud ang Amerika na ay gira sa Israel o Hezbollah o mga Hamas, nganong moapil man gyud ang Amerika dito. Padalag armas dito sa Israel. Ginapakita lang sa Amerika ang iyang gahom. Time will come that America will be left alone as the only superpower country in the world. And all the nations will bow down to America. That's the time nga naay sandilo. So, ang Russia karon igsoon, naay comment sa usa ka tawo nga nag-analyze, Russia is losing in this war. Mupadala og ballistic missile ang Russia sa Ukraine, ang mamatay 2, 3, 4. Balos ang Ukraine, 2 ka mga oil facilities nga naga-purify og mga gasolina. Sunog sa di madugay ang ekonomiya sa Russia, ma-down good ni siya. Ay ilang kwarta, ruble ilang kwarta, ma'am? Di ba nakaigsoon nga to dito? No? Di na kaayo ma-negotiate ang ilang kwarta. So makahinay. How about China? China later on will bow down to America. Kaya kung dili na paliton sa Amerika ang ilang produkto, ang China mapobre. Eventually, America will be the only superpower country in the world. That's the time. So karon on the way na igsoon ang Amerika nga nagapa-display sa iyang gahom. Kaning mga Muslim, kaning mga Arab countries, they will just bow down to America. We will follow you. We will follow you. We will worship your God on Sunday. We will follow you. We will accept Sunday worship. O niya, kita na lang ang magbarog nga maligunon. So, igsoon, naapabaylaing kuhan? Wala na, no? Wala na? Wala na lang slides. Okay? Sa inyong program, igsoon, naatay closing song. Pero nangit ko kang Sister Susan, San, ato lang ilisan ning ato ang closing song, aning kanta, ha? Kibulo mo magkanta ni? Ha? Ganahan mo ni kanta, ha? Kadtong gusto mo atog langit, kanta mo. Ang dili mo atog langit ay nilang kanta. Kay kining kanta, igsuon, nindot kaayo ni, samtang nagapaabot ta sa end of time. While we are in the time of the end, ato ning kantahon mga igsuon, uban ang pagbati nato nga very soon we will be one in heaven. Amen. So mauni si Pastor Jukas mo sign off na. Dinira kutob ang akong sibya hangtod sunod sa atong panagkita wala pa mahibaloi o kanus kay wala pa man ko'y imbitasyon. Apan akong ingon ang Diyos magauban kaninyong tanan. Sayok mo. Sa Katoliko, balance kaayo ang ilahang pagampo. Kaya mo man ang kanang pari. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Ang kuan pod ang kana pong kongregasyon, ang kalinaw maanaasab kanimo. Pag ingon ako nga ang Dios manalakin kaninyo, mingon ra mo amin. Ako dai wala. Osbon ako. Ang Diyos manalangin kaninyong tanan. Salamat, ha. Magbulag-bulag ta nga uban ang panalangin sa Dios, uban ang paglaom. Mga igsoon, we are enlightened. Nahayagan na ta. The only true religion is the Seventh-day Adventist Church. Padayon sa pag-alagad. May pagkapo. Ang atong forster, kaya... Pastor Cristo Mayor, on behalf of the Loud Cry Ministry, tingog sa paglaom,
Thank you for gracing our 23rd Thanksgiving anniversary and delivering such an inspiring, faithful field sermon. Your message truly touched our hearts, reminded us God's faithfulness over the past 23 years, and gave us renewed hope and purpose for the journey ahead. Please accept this token of appreciation as a humble expression of our deep gratitude. We are profoundly thankful for your time, your dedication to sharing God's Word, and the spiritual encouragement you brought to our ministry family today. May our Heavenly Father continue to bless you, protect your family, and empower your ministry as you preach His truth and bring hope to many. With heartfelt gratitude and in Christ's love, the Loud Cry Ministry, Tingog sa Paglaom family. Okay ra sa inyo mga igsoon nga awit ta o binisaya? Okay ra? Okay, so binisaya ta. O atong chorister andam kaayo sa pag-lead out sa tuang kanta. Okay? At operator, ipakita ang ato ang closing song. Ay, naatay variation di ay. Ang unang istansa, kitang tanan manganta, ay kaduha, mga lalaki lang. Sunod, mga babae na po niya. Ang last stanza, kita na pong tanan. Okay? Sige. Ako ano sa inyong gamiton. Okay? Shall you understand? Sige. Everybody sing. Kita maglipay ay samtang nagapanaw ngadto sa atong puloy anan. Ang kahadlok atong igasikway karon sa Ginoo kita tabangan. Madali nga lang, madali na lang, ato nang itanawan. Ang malipayon ug mataong puluyan ni Jesus kiyan. Mga lalaki lang, lalaki. Lalaki lang. Humanon dayon ang atong buluhaton aron makapahulay kita sa mga kasakitan sa kalibutan mailayong niya ang tanan. Everybody sing. Madali na lang, madali na lang, Ato nang hitanawan ang malipayon o mataong puluyan. ni Jesus kiandam sa Mga babae lang. ang dalan sa tanang musunod ka nato ngadto sa atong puloy anan. Karon atong pahinluan ug andamon samtang
Everybody sing. Madali na lang, Madali na lang, ato nang itanawan, ang malipayon o mataong puluyan. ni Jesus iandam sa tanan. Everybody sing. Sa pagsulod na Sa bagong Jerusalem, mag-awit ang mga balaan. Tungod sa kalipay kauban ni Jesus, nga atong mahal manunubos. Madali na lang, madali na lang, ato nang itanawan, ang malipayon o mataong puluyan. Ni Jesus giandam sa magampo kita. O Diyos nga balaan, daghang salamat sa imong pag-uban kanamo hangtod niini nga takna. O Diyos, salamat sa enlightenment nga among nadawat karong kabuntagon. Nga ang imong iglesia gipiyalan sa katapusang mga mensahe, solemne nga mga mensahe sa dili pa sirhon ang kaluwasan. Tamangin lang kami, O Diyos, nga mabuhat na mo nga masangyaw ang kamatuuran, nga daghan pa ang madala diha sa imong tiilan. Gamita kami nga imong mga instrumento. Gamita ang tingog sa paglaom, O Diyos, nga makadungog ang mga katawan bisan patua pa sa mga hilit ng mga dapit. Aron, O Diyos, ubay-ubay sab ang maandam sa pagbalik sa imong bugtong anak nga among manuluwas. Niningatak na, O Diyos, magabulag-bulag kami o among lauman nga ang balaang espiritu magamando kanamo, ang mga manulunda magabantay kanamo, dili lamang karon kung dili hangtod sa kahangturan kay kini amo nga ginapangayo og dawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen.